tila hindi na mapapantayan ang China kung pag-uusapan ay ang pamemeke ng lahat ng mga bagay kung ano ang meron sa buong mundo. Lalong-lalo na ang pagbebenta ng mga ginto at platinom ay makakaila na halos lahat ng mga ito ay mga peke. Pero nung naging malaking issue ito sa buong China, todo tanggi ang mga negosyante at mga mangalakal ng mga ginto. At sinabi ng mga ito na wala silang responsibilidad sa mga lumalabas na issue kung saan ni isa sa mga ito ay hindi pa napapatawan ng mga kaulang kaso dahil hindi nangingialam ang gobyerno ng China sa isyong ito. Sa kabila nito, ayon sa naging payag ng ilang mga kilalang Chinese media na ginagawa naman ng paraan at aksyon ng ahensya ng gobyerno ng China na responsibilidad sa mga ganitong kalakalan. Samantala, ginulat ng China ang mundo ng gold businesses nang hindi sinasadyang ma-expose ng Chinese Mediatek na CCTV na tinatawag nilang adulteration issue at isinasangkot ang lahat ng mga kilalang jewelry brand sa bansa. Ang insidente na ito ay nadiskubre nito lamang nakaraang buwan ng Setyembre na ang isang babae mula sa Hainan Province ay nagtaka kung bakit 20 grams lamang ang bigat ng kanyang biniling ginto sa halagang 20,000 yuan, gayong merong itong bigat na 60 grams ayon sa nakasaad sa price tag at sa resibo ng bilhin niya ito sa mga oras na iyon. Ang naturang ginto ay nabili ng nasabing babae sa isang kilalang shop sa China na Chow Tai Sing Jewelry Store noong Valentine's Day nitong taon at ayon sa kanya wala na bang ibang issue at kumpiyansa siyang lehitimo ang kanyang nabili. Pero isang araw na pag-isipan niyang palinisan ito sa isang shop para mapanatili ang kalidad ng nasabing ginto na kanyang binili, pero laking pagtataka ng staff ng nasabing shop na hindi naayon ang bigat ng nasabing ginto sa pakete at datos na ibinigay ng babae. Dagdag pa nito, sinabi rin ng staff na wala itong label ng isang kilalang jewelry brand. Salungat ito sa sinabi ng babae na isang branded gold ang kanyang dinala sa shop para linisan at for maintenance. Maraming tao ang naniniwala na ipinagpalit o pinalitan ng jewelry store ng isang peking bracelet na kamukha ng nauna niyang binili sa Chow Tai Sing ng mga araw ding iyon. Ang mga insidente na ito ay ginimbal ang mga tao sa China dahil halos hindi nawawalan ng mga malalaking issue sa kanilang jewelry business, lalo na't ang kilalang jewelry store sa buong China na Chow Tai Sing ay isinasangkot na rin sa mga malalaking issue at pang-i-scam ng mga gold sa naturang bansa. Pero nagbubulag-bulagan lamang ang gobyerno ng China sa isyong ito at nagiging isa na sa malaking negosyo sa nasabing bansa ang gold scam at patuloy itong lumalago. Pero sa pagkakataong ito, naglabas ulit ng payag ang Mediatek na CCTV tungkol sa gold quality issue sa China na opisyal lamang na kinikilala na ang 24 karat gold ng China ay hinaluan ng rhenium nang hindi tinutugunan ang lahat ng iba pang mga issue, katulad na lamang sa babaeng nakabili ng nasabing ginto sa isang kilalang jewelry store na halos kalahati ng bigat nito ay hindi akma sa kanyang nabili. Ayon sa report, ang rhenium ay may katulad na density sa isang ginto na meron din itong higher melting point kung saan ito ay may durable corrosion resistant composition na hindi na-detect ng OEM Fusion Gold Detector. Ang 1 gramo lamang nito ay nagkakalaga ng 50 yuan na napakamura kung tutusin, na kung mahalo ito sa kaperanggot na ginto, hindi mo akalain na isa itong tunay at lehitimong gold na nagkakahalaga agad ng isang branded na ginto na aabot sa 10,000 yuan o katumbas ng $1,500 per grams. Talaga namang kamanghang-mangha ang teknik na ginagawa ng bansang China sa pamimeke ng mga ginto ay hindi makaila na isa ito sa mga nakakatulong sa paglago ng kanilang ekonomiya na hindi iniisip ang mga taong kanilang niloloko, hindi lamang sa mga Chino, kundi maging sa buong mundo. Maraming salamat. Ito lang munang ating update for today.